nanonood sa atin ngayon. Put down your predictions below, put down your drops below. Maggawa kayo ng sarili nyong analysis dyan. Huwag lang kayo mag-away-away sa chat. Pero pwede naman magdebate. Pwede naman mainit. Kaya kasi maganda pagdebatihan to. Kasi nga naman, nakakabilib eh. Itong Onyx, first time natin nakita na nakaka-pull off ng ganon. Ang dami lang pinakitang strategy sa atin. Midnight, isa kang drafter, di ba? Ang hirap yung pull off nun, kailangan mataas ang tiwala mo sa teammates mo. Yeah, nandyan yung ang daming factors, nandyan yung mechanics, yung versatility ng player, and of course, pag nag-draft ka ng specific strategies, kailangan mo isipin, may mga Netflix pa tayo, sang phase ba natin ilalagay ito, anong slot, magkakaubusan ba ng mages or ng iba't ibang roles. So, ang dami mo kailangan isipin kapag nag-draft ka, and to be able to be a team like this, such as Onyx, na I would say, very unpredictable sila mag-draft. Kasi even if sabihin natin may pattern kang nakikita with the first phase, mga pinaprayo na heroes, pagdating ng second phase, ang hirap kalaban ng Onyx kasi hindi mo alam kung ano yung ipupull off nilang strategy. Yun dun mangyayari yung mga adjustment nila sa second phase. Pero ang kapansin-pansin dito ay inalis ng AP Bren. Masha. Itong Masha. Pero Yeah, even the Arlot. yeah, okay. Pero may na-open ha. Wait, Minotaur. Tormino. Open na Mino. Again, open na Mino. So, first pick priority, pwede namang Novaria, Vexana. Yan ang pinakamataas na first pick hero ng AP Bren. But then again, mataas din ang kanilang pagbibigay ng importance sa mga roam heroes. We'll see kung ano yung kukunin dito ng AP Bren. Interesting lang na sila mismo nagtanggal nung Masha. Kasi last time na nakita natin ng AP Bren, draft nila yan, first pick. Tayo din nagkas na naalala ko. Nabaliw din tayo nun. Nagulat tayo, nagmasha sila. I think that was Ogwin? Tama? Ogwin, Ogwin. Ngayon, titignan natin kung roam pa rin ba ang priority ng AP Bren. Agree ako kay Midnight kasi dito pag nag-second phase ng draft, doon magiging interesting yung laban natin. Knowing why not. Naku, si why not kasi dati pa lang natin. Makita mo yung pangalan niya dati sa mga LAN games. Makita mo yung why not. Kakabahan sa LAN games no? Alam na alam mo eh. If you know, you know eh. If you know, you know eh. Anyways, Joy pare. Joy. So, itong Joy ay hindi pa natin alam. Is this an XP or talagang jungle na? Okay, ito kasi yung kinagandaan niyan. AP Bren, even though matagal na natin nakikita yung Joy parang bumaba pagdating sa priority selection, ang kinaganda kasi sa AP Bren, hindi naman. 3 yung naglalaro sa kanila ng Joy. Pwede mo ilagay sa jungle, pwede mo ilagay sa XP, at pwede mo rin ilagay sa mid. But Onyx, they would stick with the normal draft pattern na usually nakikita natin, yung Red priority, and then carry. Ayun na para kay Kelra. Napakaagang carry pick na to Masasabi ko based on experience ang sarap mag-carry lately pare. Kita mo yan, win streak tayo dyan. Tapos binigay mo pa kay ano. Ayan na! Ayun lang! Kung maalala natin, si Super Marco rin ang unang nag-Roger dito sa FPL Ayun PH. lang pare, nakita ko to kahapon eh. Ang sakit sa bangs. Bakit masakit ang bangs mo? Nawala na yung bangs ko eh. Pero yung Angela Joy, yung combo na yan ang pinaka gugustuhin mo kapag meron kang Joy jungle. And then also yung Roger, napag-usapan ito kahapon, it is a good lane matchup laban sa carry. Carry, level 1 kasi sabihin ko sa inyo una makuha na Roger ngayon, Roger wins games. Roger Titol eh. Okay, kaya may pang-counter kami sa Roger. Anong pang-counter sa Roger? Pinakamaganda. Lancelot, okay. Kaso ng Lancelot, tingnan natin, bibiliin pa. Nag-Fredrin na eh. Oo nga. Nag-Fredrin na eh. Parang masasabi natin na itong Fredrin, sobrang hirap i-pull off ng XP lane na Fredrin. So most likely, pwedeng ilagay na ito ng Onyx Philippines. Staple na yan eh. Sa, sa jungle. Si King Kong lately, utility ang kanyang binabanat kapag pinanood mo yung mga laro ng Onyx, serving as the support tank for his team. Now, ito yung matchup Midnight, alam ko nag-gold ka ngayon. Sinabi mo kanina, level 1 Roger. May nakita pa akong interview kahapon, nakalimutan ko sinagsabi, pero level 1 pa lang kasi ng Roger, masakit na. Masakit na. Si Kusei nagsabi nun. Kasi pag level 1 ka, ang dayat, 2 kagad yung skill. Nag-wolpe, nagiging wolpe, nagiging 8 kahaba eh. Dami mong skill, no? Pero, most first blood kills, Number 1 easy. Ay, totoo naman kasi 'di ba there was a time na yung record ng AP Bren 100% first blood ratio. First blood yan, And usually nangyayari yun sa first turtle. Kaya marami yung kay Kyle TZ kasi syempre nasa turtle tayo lahat, 'di ba? Makikita kay Kyle, sabi niya, ang kulit niyo, kino-contest niyo yung turtle ko Oo. Aggressive din talaga sila. Eto na dito magkakatalo yung sinasabi ni Midnight, yung mid-phase draft.
Yeah. ng Onyx ay napakahirap basahin. Yeah. May hero na dito si Super Prince. I also like din yung respect na binibigay dito ng AP Bren. No? Usually, we don't see a lot of Kaja bans, pero dahil hawak nila yung Joy, kailangan matanggalin yun. Kasi isa lang yan sa mga actually, isa lang sa dalawang suppress na nag-exist sa game. So, Franco na lang yung kaya pumigil dito sa Angela. But there's a lot of different options that can come out from Onyx. Pero they do go for the Terizla. Decent ito kasi at least meron kang panghuli doon sa Roger and meron kang natural sustain hero sa may frontline. Isa sa mga bread and butter yan ni Gem, ang Terizla. Mukhang ang nirespeto dito ng AP Bren ay Kaja. This time, wala pang hero si idol ng mga kids. Hindi pa natin alam kung saan pupunta tong Angela na ito. May chance nga kung nakunin pa nila yung Minotaur dito tapos mag-phosphor yung Angela. Yung Angela, no? Ay. Kunat, ultra kunat lineup to. Kung ganun. Ultra heal. Oo. Healing galing. Wala talagang mamamatay, no? Pero ang gusto ko yung sinabi mo kanina, Midnight, pwede pang ang Joy mid to, Oo. Ang dami natin pwedeng tingnan. Kahapon, nakikita tayo ng Roger Jungle, di ba? Kumaga, flexi pa sa all right. Ayan Okay. Okay, pause for Angela. Alright. And I like this. Glue against sa Terizla. Even though sabihin na natin hindi ganun kaganda yung laning matchup na yan. For the longest time, kilala natin si Pew. Medyo wala siyang, si Flapeezy. Medyo wala siyang pakialam kapag kalaban niya yung Terizla. Ang trabaho niya lang naman is i-zone out yung carry. And tulad na nabanggit kahapon, it is a decent XP lane to deal with the carry kasi single target lang. Ang hirap niyan. Si carry. Yeah, ang hirap niyan. Hindi ka yung carry, like for example, hindi siya Claude na nagbe-benefit dun sa mga units. Yep. Ang hirap niya pag nakakapit yung glue sa carry, kahit mag-phantom step ka, babalik Sasama ako sa pa rin kanya, eh. Oo. Pag Yun nga. nag-split siya, harapan ka lang yan eh. Oo. At saka ayaw mo kasi yung passive ng carry, kapag nag-change target, nawawala dun sa main target. Ayan So ayaw na. mo maraming units, ayun na nga yung kakaiba, pare. Ang ganda ng draft ng AAP Ben. Medyo telegraph yung Franco pick kasi binan usually yung Kaje. up against the Franco, Ruby is a decent matchup kasi may pang-cancel ka nung kagat, yung Bloody Hunt Oo. ni Franco. And also, you are able to punish. If ever may kagatin yung Onyx dito, naturally magko-collapse sila para mapatay yung target. Ruby finds that nice. Kasi kapag nagdikit-dikit kayo, ang dali nyong hilahin lahat. Tsaka, yeah. Tsaka napapansin natin, no, kapag may Fred rin talaga, itinatapat yung glue. Dahil nga kapag objective taking, inilalayo lang nung glue Yeah. pagdating dun sa retrihan, no? Kasi hindi super nakakapitalize yung yung ultimate plus the retry. Pero ngayon tingnan natin dahil mainit yung matchup. Nakaka-excite to kasi nga minention natin yung mid part ng draft. Hindi mo agad-agad mababasa ang Onyx at ang pinili ni Kingpin. Why not? Para kay Escalera ay Franco. Alam natin to, ilang beses tayo nakakita ng Franco games na nagiging 50-50 kapag late game. One hook, one kagat, pwedeng magbago ang laro. Nagme-make sense din kasi may Joy ang kalaban. So kakayanin ba ng Onyx Philippines pigilan ang gustong mangyari ng AP Bren na ma-sweep lahat sa first round nila? Yeah, realistically dito sa game number 1, I would say this is the first time na since week 1, I feel like Onyx was not able to draft like the way they wanted. Hindi naging flexible yung draft nila. Medyo reactive sila sa ginawang drafting pattern ng AP Bren. Which does coincide sa keys to victory natin na ginamit ng AP Bren yung flexibility rin ng draft nila para mag-react yung Onyx. And in a way, hindi tayo nakakita ng keso picks mula sa Onyx Philippines. Kapag sa ganito, Baborito, pag nakikita mo na flexible yung draft, ano ba una pumapasok sa isip mo dyan? Minsan pag nagda-draft ka, pare. Sa akin, parang tinitingnan ko muna yung mga lamang na lanes. And doon ako nagpo-focus. Okay. Diba? Parang ganun yung magiging trade mo doon. Kunyari, nalugi ka na and sobrang flexible ng kalaban. Hanapin mo yung luging lane and doon kayo mag-focus para makalamang kagad yun at hindi makompromiso yung pag-ikot ng inyong kupunan. Ayun na yung sinasabi Ayan na. natin! This time, Onyx ang makakuha ng first blood. Umaariba, tumaharurot na si Escalera. Yeah, malakas yung mid lane control din talaga ng Onyx Philippines dito with the Franco and the Vexana. And for AP Bren, medyo awkward din kasi yung control nila. No? Sabihin na natin, kaya naman makapag-skirmish ng Angela and ng Ruby. But the thing is, like that, in terms of damage, lugi talaga sila sa damage output. Lalo pa pag tinamaan ka nung combo ni Vexana. Uy, pero si Super Market Keller dito Oo. Kumbaga kung titignan natin, on paper, lamang ang Roger dyan Pero parang nalulugi bigla. Oo, kasi naman yung isa sa mga main laban talaga ni Kelra, magaling siyang magpatama ng spinning light wheel kasi. Yeah. Pag napatama mo yun, goods ka na sa carry eh. Oo. Tsaka, ang kinagandaan kasi dito, yung quantum charge, even though mas madali i-proc yan, pero yung
yung Brave Smite din kasi mas mababa cooldown eh. Oo, kunat eh. Oo. Okay, pero ngayon, Onyx Philippines, sinisimulan na nila ang unang 30 ng ating game. Pero Oh, Super Fred. Friends, normal lamang dito ni Pew. Iggy Boy, si Iggy Boy, ay makakapag-zone dahil libre makukuha ni King Kong yung Lord. Turtle. Turtle pa lang pala. Aga. Excited ako. Exciting kasi Excited yung laban eh. Oo, 4 PM pa lang, Manjin. 4 PM pa lang pala. Nung oras na rin kasi. Ulitin ko, nakuha ni King Kong yung Turtle. Yan. Yun. Typically nakikita natin yung mga teams na nagko-contest ng mga turtle, pero AP Brand, they understood well na medyo may hirapan sila i-contest ng first turtle. So instead of actually trying to go to that area, si Few naghaharap na lang ng punish dito, and as well as si Kyle TZ nag-farm na lang. By the way, Master Ogwen. Few Ruby. Oo nga. Ha! Okay, alright. 100 assist na do si Master Ogwen sa season na to. Pero pinag-usapan natin kanina, akala natin si Pew ang magjejela, Oo. pero palit pala. Ang kinagandahan dito, may damage siya if Yun nga ever. eh. Alam naman natin si Pew, sanay yan sa mga mid laner na may damage eh. Oo. Bahala natin, mga Gusion, mga Julian. Carry talaga dati kasi yan eh. Kung ngayon ka lang nanonood, kung naabutan mo pa yung idol ng mga kids. Carry talaga dati yan. Malamang nanonood si Tets dyan. Tapos sinasabi ni Tets, aba, dati kampi ko to may damage to dati ganun. Ngayon dumamage siya bilang Ruby. Masakit yan, di ba? Oo, masakit yan kasi kapag nahila ka niyan, nagbe-build ng damage. Depende kung ano i-build na items dito ni Few, no? Pwede rin naman kasi siya magtangke. But essentially, mas amplified yung existence ng Ruby kasi Okay. magkakakuha siya ng items. May hook na gagawin dito. At nakagat Pew! Aha! Ang babagsak doon sa naging skirmish na yun. Pero ngayon, may purple buff na puntirya dito ang Onyx Philippines, si Ogen. Kinakabitan lamang siya doon ng mga Alright. love waves at kung ano-ano Oh! pa, Kyle TZ. Nanakaw! Nanakaw yung purple buff. Pero naibaban niya na doon yung kanyang sayaw. Pero si Kenrai nandito na doon yung ultimate mula kay Jem. At kailangan tumakas si Kyle TZ pero hindi siya makatakas dahil nasa niban na nga rin siya. At tuloy-tuloy sila rito. Ngayon, may ipit si Black TZ sa mga members ng Onyx Philippines. Takbo muna si Super Marco, same with Open and Pew. At dalawang magiging casualties sabay punta sa turtle buff. Ay, grabe! Ang daming bonus! Eto Na yun. nakuha ng Onyx Philippines. Ito, totoo na to. Nakakuha pa ng Turtle! Ito yung kinagandahan sa playstyle ng Onyx Philippines. They don't shy away from playing aggressive sa early game pa lang. 4-man group up, rotation towards that purple buff, and napakaganda nung landing ng penalty zone mula kay Jeff to punish this Joy. Hindi pa sila tapos! Ako nag-purify na siya dito. At the Bloody Heart! Napagsalan din ang Praisers back. Sapat yung damage nila to take a Super Marco down. Habang si Pew ay narito, ang punteriya lang niya ay i-clear yung mga minions para mapigilan yung ginagawa dito ng Onyx. Minimension natin to kanina, yung Hook City na pwedeng idala ni Escalera sa laban na to. 3 kills na nakita natin mula sa Onyx ay dahil doon sa pag-umpisa ni Escalera. Kanina mga hook lang pero meron pang flicker kagat. Bilang itong Franco, 2-0 and 2. 4 kills na yung naiaambag. Humaharurot na naman. Naalala ko dati si Betix yung ganito ni Escalera. Ngayon siya na. Siya na. Siya na yung Franco man. Adjustment din of course kay Escalera. Nakita natin siya na iba ang role ng mga nakaraan niyang eras. Pero ito na ang Tank Escalera Gaming. Ayaw nang bigyan ng pagkakataon eh. Sabi ni King Kong dito, men. Nanakaw pa! Next game ka na maglaro, siguro game 2 na. And yun yung ginagawa nila kay Kyle TZ. Alam kasi nila na may kabitinan po yung damage ito Oo. sa early phase eh, di ba? Naku, pag si Midnight yung jungle niya at hindi siya nakakuha ng purple. Oo. Pre! Oo, yun yung Pasama, sinasabi. pre! Pasama sa purple. Pero, Gano'n ka bad trip yan? Bad trip na bad trip yan. So, Oo. kasi nawawala ka na ng farm, nawawala ka ng resources, kino-control pa yung side ng mapa mo. And ito yung kinakitaan sa, again, sa laro ng Onyx, no, na they don't really shy away from playing aggressive. And si King Kong din kasi, being a friend rin, wala ka namang kailangan hintayin. Yeah. Basta, may skill ka, may HP ka, meron ng stacks. Oo nga Bakit ka magpa-farm sa jungle mo? Farm mo yung jungle ng kalaban. Makunat ka naman. Tsaka, ang kinaganda din kasi dito, yung build niya, tsaka yung emblem choice, it allows and incentivizes yung early game aggression. Meron siyang Impure Rage dito. And hindi naman na siya mana reliant. Kapag wala kang mana, it adds up to the HP na nakukuha mo from your skills. Yun And nga. naka-support emblem din kasi siya. Pero Kaya dagdag na at maku no? yeah, makunat nga eh. Pero may pag-flow na ginagawa doon sa may top lane. May May plano si Kelra
doon sa itaas. Super Oh, Mario, Marco? hindi niya alam na doon sa may damuhan. Okay. Pero makikipag 2v1 siya dito. Nandito rin si P1, si Flap. Oho! 2 versus 1. Kaya lang kasi may heal din. May mga love waves mula kay Ogwen. Kyle? Kyle TJ nandito. Mag-attempt siya pero Oh! si Kiko pa rin. Ang mananalo doon sa Retrian. Oh! And this bloody hunt. Nakasalim si Ogwen pero sapat pa. Yung heal. Kaya bibitaw niya. Nailapag na si Iggy Boy. Habang nandun yung penalty zone. Isa lang ang inabutan. Si Flap yun. At ang kupunan ng Onyx Philippines. Nananalasa na. Grabe, 1-for-1 situation. That's Kelra down, pero Onyx pa rin ang nagwagi doon. Ang dami nila nakuha. Oh my goodness, ang ganda. Nung sequence na yun. Although namatay si Kello sa may top lane, no? Ang ganda rin ng mindset niya na parang wala na akong takas dito, lalaban ko na lang. Oo. So, ang dami rin kinumit na resource ng EP Brand doon. So, naging 1v1 yung turtle na laban mula kay King Kong and Carl TC. Unfortunately, lamang sa level yung Fred Rain and mahirap din kasi outrighter yung Fred Rain dahil napakataas nung kanyang damage kapag kinombo mo yung first kill tsaka yung retribution. At dito mo mapapansin sinasabi nga natin may ibang chemistry Yeah. yung Onyx sa mga ganitong galawan. Mind you, tatlong turtle na yung nakuha nila na sila yung nangunguna, and yung the fact na nakakuha sila ng mga steals, Ooh! ang ihirap i-pull off nun. Good communication ang kailangan doon. At dito mo masaserve. One time nga, napanood pa natin yung content nila, yung Super Family. Oo. Talagang kilala na nila ang isa't isa sa mga ganong galawan. Yeah. Kumbaga sa basketball, nagno-no-look pass tong Onyx May chemistry na talagang nabuo, no? And if I'm not mistaken, this is the first time na makikita natin ng AP Bren na lumagay sa ganitong sitwasyon ngayong Season 13. Oo. 8 minutes, nalulugi sila sa Onyx Philippines. Pero syempre, alam naman natin na hindi na bago sa kanila yung ganitong klaseng sitwasyon. Oh, Pagdating Escalera! sa- Oh! Tumama na naman! And free-hit lang si Kelra doon sa may bandang likuran. At inubos na rin kagad na yung boy dito ni Flap. Mabilis ang pag-takedown para sa Onyx. Sabi ni Escalera, let's bolt in! At doon nag-bolt in ang Onyx sa gitna. Ang bibilis ng mga movements. Alam mo yun, parang may transmission control na sinasabi, okay guys, clear waves. After clearing wave, 5-man mid. Ganun lagi yung galaw ng Onyx. Ito na yung, Nagki-clear lang sila ng waves, tapos sama-sama technique. ito yung sorpresa ng Onyx sa Madla. Nung nabuo ang kanilang kupunan, the rebuild is real. Pinapahirapan ng AP Bren. At Oo, grabe. tumitricks pa, sabay-sabay pang pinapanood ng Madla ang pagkuha nila ng Lord King Kong. Dire-diretso ang objective. May mga pa-style poses pa na ginagawa dito ang Onyx Philippines. Ginagamit pa yung Cyclone Eye po. Humuhook Cyclone Eye pa si Escalera. Grabe. Dumidrifting Ayan, tingnan natin yung instant replay. Grabe yung Ang- naging attempt dito no? Ang lala nito, predicted yung galaw ni Few. Basang-basa na. Blagadag. May conceal pa lang ginamit. And libre din si Keller dun sa likuran. So, alam mo naman kapag yung isang carry, yung walang humahawak sa kanya, Oo. madali lang para sa kanya tumunaw Ito yung communication. Communication is key. Sa buhay, yun talaga yung kailangan no? Kasi pag Usap maganda, lang. pag maganda communication, maganda ang aksyon. Tama, kahit saang aspeto Kahit ng sa buhay. aspeto Diba? ng buhay. Kung- Lesson learned. Kaya kailangan talaga pag nag-rank games tayo, naka-discord eh. Oo, kailangan talaga may calls talaga Okay, pero ngayon, ano ba ang call ng Onyx Luka Jem, Luka Jem. Philippines? Gitna na yung nagiging puntero nila, pero balance. Oh! Escalera! So dito, AP Brand babawi ba? Black TC, naubos ang buhay si Keller, Grabe, nakakapit pare. lang. Itinutuloy na ng Onyx. Ito na yung kanilang mahika. Oh my Kakagat goodness! na si Kyle TC. Tatlo na lang ang natitira para sa AP Brand at tutuloy na sila. Dito sa may bandang ibaba, wala sila mga minions. Atras muna, pepreno muna dito ang Onyx. Alam ng Onyx ang plano, and what is the plan? The plan is to win. Communication is key. They're trying their best on the bottom side. Pag-hook Escalera! na naman, pinawian ng hook. Ay! Doon yung Don't Run Wolf King. Oh my Kaya God. lang nagalit na rin yung Wolf. May move din pala sila dito at ngayon nahabulin na ng AP Bren. Pero sabi ng Onyx Philippines, ba't tayo matatakot? Ang dami natin in terms of numbers. Lamang na lamang tayo dyan. Pero sabi nila, okay, taas na lang muna ang puntirahin natin. Sakit ni Super Prince, pare. Yung Sakit. yung EG Boy. EG Boy, yung Eternal Guard. Ito yung sinasabi ni Wynot, yung sinabi niya, Ayan, labas oh. yung secret weapon. Ayan pati yung mga yung mga kamay na yan, di ba? Well, Oh my. napakahirap ng ginagawa dito ng Onyx Philippines. Pero AP Bren, Okay. alam nila na hindi pa ito yung panahon nila. May oras pa silang kailangan antayin. Pero klarong-klaro, alam ng Onyx yung role nila sa bawat isa. Alam nila, kumbaga, halin tulad natin sa Voltis 5, meron tong parte na merong paa, May merong ulo, merong kamay. Oh, may kamay. Merong kamay. Alam nila yung gagawin. Kumbaga,
role players sila dito sa Oo. kanilang kupunan. Kanya-kanyang trabaho. May mga job order kasi ito eh. Oo nga. Kanya-kanyang fulfill ng Job contribution, order. job Oo. order. Kapag nagawa nyo yung trabaho nyo, nagpa-function kayo sa unit. And ganun yung nakikita natin. Kaya napupull off nila yung mga kakaibang lineups, maging yung mga standard lineups sa mga ganito. Papasbreak to. Klaro, mga kaibigan, Unang magpakita sa mid, 14 seconds. Ano na kaya yung nagiging call dito? Teka, freeze lane. May makakagat dito, magkaka-flicker yung Franco. Pwede sila mag-conceal and makaharap ng isang target. Kahit sino actually, kaya nilang patayin. Oo nga, no? Ma-1 muna. And yun naman talaga usually yung ginagawa. Lalo pag may Franco ka kasi instant yun eh. Isang Oo. bloody hunt lang, isang Ito na. conceal. Ito na. Sinisimula Ayan na, ito, order conceal. conceal! Ay! Okay. Sabi ng AP Bren, ako, kabisado namin yung mga ganyan technique. Maganda talaga ang hulog ngayon, mga kaibigan. AP Bren, isa din sila sa mga Bot, matatas bot. chemistry. Ilalaban ba nila to? Map health yung Lord, pero tama si Midnight. Look at the mini Oh, map. they would rush this. Okay, pwede nila i-rush to. Pag nagpakita yung Pag, Joy. ayan na, nagpakita si Kyle TC. Ano ba? Ayan na. Go signal ito para sa Onyx Philippines. Pwede na yung burst. Nandun si Kenra. Nandun yung hook. Ho-ho! Pero papasok na ba dito ang AP Bren? No retry, no 5K, retry. yung buhay ng Lord ay ito. King Kong takes that Lord. Pero nilaban ba sila? Let's see ang Lord. Gem! Man! Penalty zone para kay Gem. At si Usis, isa-isa lang. Pinapatumba ng Onyx Philippines. Oh, I think that's it. Yun ang magiging sa casualty. Normal lang. That's para kay it. Kenra, the gold standard. The Nakatulaw na ng dalawa. At ang Onyx Philippines, itutuloy na ata nila. Wala si Flap, wala rin si Pew. 18 Oh, seconds Kyle, pa. Kyle. Ang kanilang inaantay. Oh my God. Sasalubungin na doon sa may gitna. Oh my Pero God. may minions ang Onyx Philippines. At ito na ang oras nila. The boxing is finished! Dahil yung Onyx Philippines, ibibigay nila ang pangalawang game loss ng AP Bren. What a performance mula sa Sonics! Anong oras na rin kasi? Anong oras na rin kasi? 4:20